papasok na si Brian sa kwarto ni Robert, mamamatay na yung asawa mo. Magiging byuda ka na. Pasensyahan tayo. Kailangan mo nang umexit. Paano kung pumalpak yung jowa mo? Paano naman siya papalpak? Eh wala namang malay yung papatayin niya. Ayaw pa, sino ka? Sigurado ka bang hindi napatay ni Brian si Robert? Palpak yung jowa mo. Malaking gulo to, Nay. Sinakyan mo lang yung plano ng jowa mo. Eh, sindikato yun. Sino nagkutos sa'yo patayin ng binang, ha? Wala ka mapapala sa akin! Tita, isa lang ang hinala ko kung sino gumawa nito. Si Betsy. Oh my God. Nasaan si Betsy? Hindi na siya umuwi sa bahay simula ng mga nangyari. Dahil alam niya ang kasalanan niya. Kailangan natin umalis habang di pa sila kumikilos. Hindi siya tinulungan ni Betsy. Gusto talaga nila mamatay na ang daddy ko. Sasampa kami ng kaso laban sa kanya. Frustrated parasite. May hinahanap po kami dalawang babae, si Betsy Rodriguez at ang nanay niya. Dito po sila naka-check-in. Nandito kami para arrestuin sila. Nasa penthouse ang suite nila. Paano kung nakababa na sila? Nagbilin na po kami sa front desk para i-alerto tayo. Sandali, anak, sandali. Huwag tayo dyan dumaan. Huwag sa harapan. Mahirap na. Dito tayo sa likod. Sige, tara na. Kuha na ka rin. Wala na sila dito. Wala na rin gamit nila. Bakit di tayo inalerto ng front desk? Posibleng sa likuran sila dumaan. Check natin sa CCTV. Nalusutan nila tayo pero hindi sila pwedeng tumakas. Tara na! Buti naman sinundo mo kami. Pwede ko ba naman kayong pabayaan? Ito pa nga, oh. Dumilihensya ako. Ano yan? Kailangan pa ba niyan? Pasanay ka na. Malaking gulo tong pinasok mo. Wala na tayong magagawa, Betsy. Kailangan na natin lumaban. Buti nga eh, nakatakas pa tayo. Hindi lang para sa anak ko, hindi ko gagawin to. Anak, ayoko magkahiwalay tayo. Kaya lahat gagawin ko. Niradyo na po namin sa mga patrol ang nangyari. Nagkakanda kami ng checkpoint sa mga kaling pwedeng daanan ni Betsy at Susan. Yung mga CCTV sakali, baka pwede rin natin ma-check. Baka makakuha tayo ng clue kung saan sila papunta. Sige, iraradyo ko na rin. Kasi talaga yung mag-inang yan. Nakatakas pa sila. Mahahanap din natin sila, mahal. Hindi na sila makakalayo. Limitado na lang resources nila. Sana nga. Kasi gusto ko talaga makitang parusahan silang dalawa sa ginawa nila kay Daddy. Boss. Ano to? Mga chop-chop? Karna? Sideline lang yan. Nay, ano ba ang jowa mo? Sindikato at karnaper, may baril pa. Di ka ba natatakot? Baka naman tayo yung biktimahin. Hindi, usapan kasi namin may catch siya sa perang makukuha natin kay Robert. Tsaka mabuti na yung dumikit tayo sa kanya para may proteksyon tayo. Nakita mo nga, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, muntik na tayo mahuli ng mga pulis. Dito muna kayo mag-stay. Walang makakahanap sa atin dito. Ako lang at yung mga kakosa ko nakakaalam nito. Eh, hindi rin naman tayo magtatagal dito, Nay. Ay, bakit? Ano bang plano mo? Kailangan natin makatakas. Pag ibang bansa kasi mas may chance ako doon magsimula ng bagong buhay kasama yung baby ko. Hindi ko naman kayo dinawit sa nangyari kanina eh. Wala silang alam na magkakasabwa tayo.
Pero may nagawa kami ni Betsy sa kanya eh. Kaya siya inatake. At ngayon gising na siya, posibleng nakikipag-coordinate na siya sa mga polis para ipahuli ako. Ayoko makulong. Siyempre wala naman kaming laban kay Robert. May pera siya tsaka koneksyon. Kaya wala kaming choice kundi tumakas. Matutulungan mo ba kami? Oo. Kailangan lang natin ng tamang pagpaplano. At kailangan natin ng malaking pera. Asan si Gina? Wala pa bang balita? Hindi pa rin siya nagre-reply sa huling message ko. Okay. Dad, Oh, Gina, dumating ka na. Kumusta na nangyari? sorry, Dad. Hindi na namin nabutan sila, Betsy. Nakatakas sila. What? Papa, ang puso mo. Okay. Nagulat lang ako. Makataka sila? Yes, Dad. Yung puso mo, di ka pa totally covered. You still need 6 to 8 weeks. I'm okay. Nagulat lang ako. Nagulat lang ako nakataka sila. Dad, you don't need to worry kasi the authorities naman are searching for them. Si Gerald din, he's actively participating in searching for Betsy at si Susan. Si Gerald, sa pa yun. Pero hindi dahil dun, baka wala na rin ako ngayon. Gina. May kanaka pang malaman. Ano? Before I tell you, I need you to promise me na hindi ka magagalit. Ayoko makadagdag sa stress mo. Ano yan, Gina? You really need to know. Ano nga yan? Dad, yung supermarket. Hindi na natin nahawak ang majority ng shares. What? Ano nangyari? Pinitan kasi ako ibigay kay Betsy, so she's in control of our business right now. Gina, maliwanag mo sa akin kung paano napunta kay Betsy ang negosyo natin. Dad, ginipit niya ako. Papayag lang akong pirmahan ng consent ng pagpapa-opera ni Robert. Sa isang kondisyon. Gustuhan kong maoperahan ka. Nasa peligro ang daddy mo. So anong desisyon mo? Manigay ko sa kanya ang majority ng shares natin kapalit ng signature niya at consent niya. Ibibigay mo ba ang shares mo sa supermarket? O mananatiling lantang gulay si Robert sa hospital? Sorry, Dad, I had no choice. Mas gustuhin kong maoperahan ka at gumaling ka. Kasi sa pabayaan ka na lang namin at mamatay ka. It's okay. Sorry, it's okay. Kasalanan, wala kang kasalanan. Inipit ka ni Betsy. Umiyak kung saan ka bibigay. Walang iya talaga yan. Nang mo isang malaking pagkakamali talaga na pinasok sa buhay natin. Kung alam ko lang talaga ang kulay niya noon at yung mangyayari ito. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang nangyari. Ang mahalaga, buhay ka ngayon, Robert. Buhay ako. Buhay ako, Ate Connie, at malakas ako para gumanti. Hindi na ako papahayag na ulitin ni Betsy yung ginawa niya. Nagawa ko lahat ng paraan para makulong yan, mahanap yan. Hindi na mangyayari ito. Tulad na sinabi ko,
hindi niya matatakasan ang lahat ng mga kasalanan niya sa atin.